Inalipusta, minaliit at pinunitan ng damit sa harap ng maraming tao. Ang akala ni Jessica ay isa lang akong hamak na waitress. Hindi niya alam, ako ang tunay na mamay-ari ng imperyong ito at asawa ng bilyonaryong pilit niyang inaagaw. Ngayong gabi, ang bawat patak ng aking luha ay magiging mitya ng iyong mabilis na pagguho. Handa ka na bang makilala ang tunay na reyna? Sino ang mananatiling nakatayo? Huwag mong dungisan ang sapatos ko ng marurumi mong kamay, Tina. Isang hamak na waitress ka lang. A piece of trash na pilit isinasaksak ang sarili sa lugar na hindi naman para sa kanya. You are nothing but a bug that I can crush anytime. Ang boses ni Jessica ay kasing talim ng basag na kristal. Umaalingaw-ngaw sa mamahaling pasilyo. Lumiere. Kasunod nito ay ang marahas na pagbawi niya ng kanyang paa na naging sanhi upang mawalan ng balanse ang babaeng nasa kanyang harapan. Dahan-dahang napaatras si Christina, o mas kilala ngayon sa pangalang Tina, habang nakaluhod sa malamig na sahig. Hawak niya ang isang puting bimpo na basang-basa na sa natapong red wine. Kanina lamang bago dumating ang pangungutya, ay buong ingat niyang nililinis ang mantsa sa sahig na iniwan ng pabayang pagkilos ni Jessica. Ginawa niya iyon hindi dahil sa takot, kundi dahil sa malasakit sa kanyang mga tauhan. Ayaw niyang mapagalitan ang batang busboy na nanginginig sa takot sa harap ng matapobreng customer. Ngunit ang bawat hibla ng kanyang pagpapakumbaba ay tila tinatapak-tapakan ng matutulis na takong ni Jessica. Ramdam ni Christina ang hapdi sa kanyang mga palad na nakadiin sa sahig. Ngunit mas matindi ang kirot na gumuguhit sa kanyang dibdib. Ang babaeng nasa harapan niya na nakasuot ng alahas na sapat na upang pakainin ng isang buong barangay ay ang babaeng pilit na inilalapit ng kanyang biyenan sa kanyang asawa. Nanatiling nakayuko si Christina. Ang kanyang buhok ay bahagyang tumatabing sa kanyang mukha. Itinatago ang mga matang nangingilid ang luha. Hindi siya kumikibo. Ang kanyang lalamunan ay tila may nakabara, tuyong-tuyo at mahapdi. Ang kanyang mga daliri ay nanginginig. Habang mahigpit na nakahawak sa basang bimpo, ang tanging sandata niya sa sandaling iyon ng matinding kahihiyan. Ang bawat salita ni Jessica ay tila isang latay sa kanyang pagkatao. Bawat tawa nito ay tila asin na ibinubudbod sa isang sariwang sugat. Bakit hindi ka makapagsalita? Are you mute as well as poor? How pathetic! Pagpapatuloy ni Jessica bago ito tumalikod at naglakad patungo sa isang mas tago at madilim na sulok ng restaurant. Bit-bit ang kanyang mamahaling bag at ang kanyang mapang-aping aura. Pinilit ni Christina na tumayo. Ang kanyang mga tuhod ay tila nanghihina. Ngunit bago pa siya makalayo upang bumalik sa kusina, narinig niya ang muling pagsasalita ni Jessica. Sa pagkakataong ito, hindi ito para sa kanya. Ang boses nito ay biglang naging matamis, punong-puno ng pagkukunwari habang may kausap sa telepono. Yes, Tita Victoria. Don't worry. Everything is under control. I'm here at Lumiere now. Ang dumi-dumi ng mga tao rito, just like that daughter-in-law of yours. Yes, Gabriel will eventually realize na nagkamali siya ng pinakasalan. Kapag napatunayan nating hindi niya kayang protektahan ang negosyong ito, he will have no choice but to leave her. Konting tiis na lang, tita, at mapapaalis na natin ang hampas lupang yan sa buhay ninyo. Ang bawat salitang binitawan ni Jessica ay tila isang malamig na saksak sa likod ni Christina. Ang hangin sa paligid niya ay tila biglang nawala. Ang kanyang puso, na kanina ay kumakaba sa kahihiyan, ay tila tumigil sa pagtibok sa gitna ng matinding pagtataksil. Hindi lamang ito tungkol sa isang masungit na customer. Ito ay isang planadong pagsira sa kanyang buhay, sa kanyang pamilya, at sa kanyang dignidad na pinamumunuan mismo ng ina ng lalaking pinakamamahal niya. Tumingala si Christina, pilit na pinipigilan ang pagbagsak ng kanyang mga luha.
Ang marangyang chandelier sa kisame ng Lumiere ay tila lumabos sa kanyang paningin. Sa gitna ng katahimikan ng pasilyo, ang tanging naririnig niya ay ang mabilis at mabigat na paghinga ng sarili niyang dibdib. Ang velum na pader na kanyang kinasasandalan ay tila naging kasing lamig ng yelo. Nanunuot ang ginaw hanggang sa kanyang mga buto. Nanatili siyang nakatayo doon, isang anino sa gitna ng karangyaan, habang ang boses ni Jessica ay unti-unting nawawala sa malayo. Ang kanyang mundo, na binuo niya ng may pagmamahal at sakripisyo, ay tila unti-unting naglalagas tulad ng mga tuyong dahon sa gitna ng bagyo. Bakit ang taong itinuring mong pamilya ang siya pang kukuha ng kutsilyo upang tapusin ka? Hanggang saan ang kayang tiisin ng isang pusong wala namang ibang hangad kundi ang magmahal at magsilbi? Para sa akin ang malaking bahagi nito dahil ako ang nagpapatakbo ng lugar na ito. Ang mga barya ay sapat na para sa inyong mga hampas lupa. Ang boses ni Bernardo, ang manager ng Lumiere, ay puno ng kayabangan habang kinukuha niya ang mga papel na pera mula sa tip jar sa harap ng mga tauhan. Walang nangahas na umimik. Ang mga waiter at busboy ay nakayuko lamang. Ang kanilang mga kamao ay nakakuyom sa ilalim ng mga lamesa. Pilit na nilulunok ang pait ng kawalan ng katarungan. Mula sa madilim na sulok ng pantry, nakatingin si Christina. Ang kanyang mga mata ay naniningkit sa galit. Alam niyang ang bawat sentimong ninanakaw ni Bernardo ay pinaghirapan ng kanyang mga tauhan. Mga pamilyadong taong umaasa sa bawat barya para pambili ng gamot o pambaon ng kanilang mga anak. Ang korupsyon ay hindi lamang pala nasa labas. Nanunuot na ito sa kaibuturan ng kanyang sariling tahanan. Dahan-dahan siyang lumapit sa kusina, kung saan ang singaw ng mainit na mantika at amoy ng sunog na bawang ay naghahalo sa hangin. Doon, nakita niya si Aling Rosa, ang matandang tagapagluto na halos 3 dekada na sa serbisyo. Ang likod nito ay bahagyang kubana at ang kanyang mga kamay na nanginginig ay patuloy pa rin sa paghiwa ng mga gulay sa kabila ng pagod. Aling Rosa, magpahinga muna ho kayo. Ako na po ang tatapos nito. Mahinahong bulong ni Christina habang hinahawakan ang balikat ng matanda. Tumingala si Aling Rosa. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagod at lumbay. Naku, Tina, huwag na. Mapapagalitan ka lang ni Bernardo kapag nakita niyang tumutulong ka sa akin. Ayaw niyang nakikitang nagpapahinga kami kahit sandali. Sabi niya, bayad daw ang bawat segundo ng pawis namin. Huminga ng malalim si Christina. Ang kanyang puso ay tila pinipiga. Hinila niya ang isang maliit na bangko at pinaupo ang matanda. Sa ilalim ng malabo at madilaw na ilaw ng likod bahay ng restaurant, kinuha ni Christina ang kanyang daladalang baon. 2 simpleng bola-bola ng kanin na binalot sa dahon ng saging. Hati po tayo, Aling Rosa. Masarap po ito, gawa ng kapitbahay ko. Nakangiting sabi ni Christina, bagamat ang kanyang ngiti ay hindi umaabot sa kanyang mga mata. Habang pinapanood niyang kumakain ng matanda, nang may pasasalamat, nakaramdam si Christina ng isang matinding lumbay. Dito, sa gitna ng hirap at pagtitiis, mas nararamdaman niya ang tunay na halaga ng pagkatao kaysa sa mararangyang piging na dati niyang kinabibilangan. Ang bawat subo ni Aling Rosa ay paalala sa kanya na ang kapangyarihan ay walang silbi kung hindi nito kayang protektahan ang mga mahihina. Biglang naramdaman ni Christina ang pag-vibrate ng cellphone sa loob ng kanyang bulsa. Ang mabilis na pintig ng kanyang puso ay sumabay sa bawat pagyanig ng telepono. Pagtingin niya sa screen, ang pangalan ni Gabriel ang nakasulat. Nagmadali siyang pumunta sa isang mas tago at madilim na bahagi ng imbakan ng mga kagamitan. Hello, Gabriel! Bulong niya. Pilit na pinapakalma ang kanyang boses. Sweetheart, nasaan ka? I called the spa, but they said you already left an hour ago. May problema ba? Ang boses ni Gabriel ay puno ng pag-aalala. Ang uri ng pag-aalala na nagpapasuko sa depensa ni Christina.
Napapikit si Christina. Ang kanyang likod ay sumandal sa malamig na pader ng bodega. Ang amoy ng alikabok at lumang karton ay tila sumasakal sa kanya. Oo. Nag-decide akong maglakad-lakad muna. Medyo sumakit lang ang ulo ko sa loob, kaya gusto kong makalanghap ng sariwang hangin. Huwag kang mag-alala. Pauwi na rin ako. Are you sure? Your voice sounds different. Parang pagod na pagod ka. Patuloy ni Gabriel. I'm fine, Gabriel. Promise. I'll see you at home later. I love you. Mabilis niyang ibinaba ang telepono bago pa siya tuluyang mabasag. Ang kasinungalingan ay tila isang mabigat na bato sa kanyang dibdib. Mahal niya si Gabriel, ngunit kailangan niyang gawin ito. Kailangan niyang malaman kung sino ang tunay na kaaway na nagtatago sa likod ng mga lihim na sulat na natatanggap niya. Sino ang nagpadala ng mga liham na yon? Sino ang nagnanais na pabagsakin ang Lumiere mula sa loob? Inilabas ni Christina ang kanyang maliit na notebook mula sa bulsa ng kanyang apron. Sa ilalim ng mahinang sinag ng buwan na tumatagos sa maliit na bintana, mabilis siyang nagsulat ng mga obserbasyon. Ang pagnanakaw ni Bernardo, ang pang-aapi sa mga tauhan, at ang mga koneksyong nakita niya kanina. Ngunit ang katahimikan ng gabi ay biglang nabasag nang marinig niya ang mabibigat na yabag ng sapatos na papalapit sa kanyang kinalalagyan. Ang anino ng isang tao ay unti-unting humaba sa sahig ng bodega. Tila isang halimaw na handang lumamon. Anong ginagawa mo rito, Tina? At anong sinusulat mo sa kwadernong iyan? Ang boses ni Bernardo ay gumaralgal sa galit. At bago pa makapagtago si Christina, isang marahas na kamay ang humablot sa kanyang braso. Pinipilit siyang humarap sa katotohanang baka dito na magtapos ang kanyang pagbabalat kay. Isang basurang tulad mo ay walang karapatang humawak ng ballpen at papel sa loob ng gusaling ito. Ang tanging dapat mong hawakan ay basahan at mop, Tina. Ang boses ni Bernardo ay puno ng lason habang marahas niyang hinablot ang notebook mula sa kamay ni Christina. Ang talim ng mga kuko ng manager ay bahagyang bumaon sa balat ng kanyang braso. Ngunit hindi nagpakita ng sakit si Christina. Ang kanyang mga mata ay nanatiling malamig, nakapako sa lalaking tila hari sa loob ng bodega, habang ang paligid nila ay nababalot ng amoy ng lumang karton at sako ng bigas. Wala akong ginagawang masama, sir. Sinusulat ko lang ang mga kailangang ayusin sa inventory. Mahinahong tugon ni Christina, bagamat ang bawat himaymay ng kanyang kalamnan ay naninigas sa galit. Inventory? Huwag mo akong lokohin. Sa susunod na makita ko uli ito, sisiguraduhin kong sa kalsada ka napupulutin. Bulyaw ni Bernardo bago ibinato ang notebook sa sahig. Ang tunog ng pagbagsak ng papel sa maduming semento ay tila isang sampal sa dignidad ni Christina. Nang makaalis ang manager, dahan-dahang lumuhod si Christina upang pulutin ang kanyang gamit. Sa bawat pag-abot niya, tila bumabalik ang kanyang gunita 10 taon na ang nakalilipas. Noong mga panahong hindi pa sila bilyonaryo ni Gabriel, naalala niya ang gabing kinuha niya ang huling alaala ng kanyang mga magulang, isang antigong kwintas na tanging yaman ng kanilang pamilya, upang ibenta ito ng palihim. Iyon ang perang ginamit ni Gabriel upang bayaran ang utang sa kanyang unang negosyo, ang perang naging pundasyon ng Lumiere. Dahan-dahang hinawakan ni Christina ang kanyang balikat. Sa ilalim ng manipis na tela ng waitress uniform, naroon ang isang maliit ngunit malalim na sugat, isang peklat mula sa aksidente noong gabing nagmamadali siyang ihatid ang pera kay Gabriel sa gitna ng malakas na ulan. Ang peklat na ito, ang piping saksi sa kanyang mga sakripisyo, isang lihim na kahit si Gabriel ay hindi alam ang buong katotohanan. Para sa kanya, sapat nang makitang matagumpay ang lalaking mahal niya, kahit pa manatili siyang nasa anino. Nabalik lamang ang diwa ni Christina nang marinig niya ang tunog ng mararangyang sasakyan.
na humihinto sa harapan ng restauran. Ang tunog ng pagbukas ng pinto at ang mahinhin ngunit mapang-utos na boses ng isang babae ay nagpasinghap sa kanya. Siguraduhin mong malinis ang bawat sulok, Jessica. Ayaw kong madungisan ang aking sapatos sa lugar na ito. Utos ni Doña Victoria. Mabilis na sumilip si Cristina sa maliit na siwang ng pinto ng imbakan. Doon, nakita niya ang kanyang biyenan, si Doña Victoria, na maringal na naglalakad kasama si Jessica. Ang brilyanteng suot ng matanda ay kumikinang sa ilalim ng mga ilaw ng restauran, ngunit para kay Cristina, ang kislap na yon ay tila mga matatalim na tinik. Huwag kayong mag-alala, Tita Victoria. Ang Lumiere ay magiging perpekto sa ilalim ng pangangasiwa ko. Mas karapat dapat ako rito kaysa sa babaeng pinakasalan ni Gabriel na walang alam kundi ang magpanggap na mayaman. Malambing na sagot ni Jessica habang nakakapit sa braso ng matanda. Huminto ang dalawa, malapit sa kinalalagyan ni Cristina. Naririnig niya ang marahas na tibok ng kanyang sariling puso. Tama ka, Jessica, sabi ni Doña Victoria. Ang boses ay puno ng puot. Si Cristina ay isang pabigat, isang oportunistang pumasok sa pamilya natin para sa pera. Pero huwag kang mag-alala, malapit na siyang mawala. Gabriel deserves a woman with class, a woman like you. Ang bawat salita ng kanyang biyenan ay tila isang malamig na tubig na ibinuhos sa nagbabagang puso ni Cristina. Ang hapdi ng peklat sa kanyang balikat ay tila muling nag-alab. Ang taong ibinigay niya ang lahat, ang kanyang kabataan, ang kanyang yaman, at ang kanyang kaluluwa para sa anak nito, ay ang tao ring nagnanais na yurakan ang kanyang pagkatao. Napaupo si Cristina sa sahig ng madilim na bodega, niyayakap ang kanyang sarili habang ang malamig na hangin mula sa aircon ay nanunuot sa kanyang balat. Ang kanyang mga mata ay nanatiling nakadilat sa dilim, walang luhang pumapatak, dahil ang sakit ay masyado nang malalim para idaan sa yak. Hanggang kailan mo kayang manatiling tahimik habang ang mga taong tinulungan mong tumayo ang siya ring humuhukay ng sarili mong libingan? May puwang pa ba ang patawad sa isang pusong unti-unti nang nagiging bato? Bernardo! Muling umaling-awngaw ang boses ni Doña Victoria sa labas. Tawagin mo ang lahat ng empleyado. Ngayon din. Gusto kong makita kung sino-sino ang mga taong pinapakain ng aking anak. Nanigas si Cristina sa kanyang kinalalagyan. Ang pawis ay nagsimulang mamuo sa kanyang noo. Kung lalabas siya, makikita siya ng kanyang biyenan. Kung hindi naman, lalong maghihinala si Bernardo. Tumingin ka sa sahig dahil doon ka lang nababagay. Ang mga mata ng isang utusan ay hindi dapat nangangahas na tumingin sa antas ng aming mga alahas. Ang boses ni Doña Victoria ay malamig pa sa hanging nagmumula sa mga aircon ng restaurant. Nakatayo si Cristina sa mahabang linya ng mga empleyado. Nakayuko, ang kanyang mga kamay ay nakasabit sa gilid ng kanyang kupas na apron. Ramdam niya ang bawat matatalim na tingin ng kanyang biyenan na tila sumusuri sa bawat hibla ng kanyang pagkatao. Sa tabi ng matanda, si Jessica ay nakangisi. Ang kanyang mga braso ay nakakrus sa tapat ng kanyang dibdib na pinalalamutian ng isang mamahaling perlas. Ilang minuto lang ang nakalilipas. Si Cristina ay abala sa pag-aayos ng mga bulaklak sa bawat mesa. Tinitiyak na ang bawat talulot ay nasa tamang posisyon para sa ganda ng kanyang restaurant. Ngunit ngayon, siya ay itinuturing na isang hamak na bilang sa hanay ng mga manggagawang tila walang mukha sa paningin ng mga nasa itaas. Jessica, tignan mo ang isang ito, sabi ni Doña Victoria habang humihinto sa harap ni Cristina. Ginamit ng matanda ang dulo ng kanyang mamahaling payong upang iangat ng bahagya ang baba ni Cristina. Ang dumi ng kanyang mga kuko. Ganito ba ang klase ng mga tao na hinahayaan nating humawak sa pagkain ng aking anak? It is a disgrace. Kaya nga po, tita, kailangan ng lugar na ito ng isang kamay na may bakal na disiplina. Just look at her eyes. Parang may itinatagong kung anong yabang.
Dagdag ni Jessica bago kumuha ng isang pirasong hipon mula sa daladalang tray ng isang waiter sa tabi. Hey Tina, peel this for me. Gamitin mo ang mga kamay mong sanay sa dumi. Gusto kong makita kung gaano kakabilis magsilbi sa mga taong mas mataas sa'yo. Nanginginig ang mga daliri ni Christina habang kinukuha ang hipon. Ang malansang amoy nito ay humahalo sa amoy ng mamahaling pabango ni Jessica. Isang kombinasyong nagpapasuka sa kanya. Habang binabalatan niya ang pagkain, ang bawat balat ng hipon na tinatanggal ni Christina ay tila bawat piraso ng kanyang natitirang pasensya na dahan-dahang nauubos. Ramdam niya ang malansang katas na dumidikit sa kanyang mga daliri, habang ang matatalim na mata ni na Jessica at Doña Victoria ay nakamasid sa bawat galaw niya, tila naghihintay ng kahit kaunting pagkakamali upang lalo siyang ilubog sa kahihiyan. Dalian mo, Tina. Gutom na ako. Ganyan ba talaga kabagal ang mga katulad mong lumaki sa hirap? Walang kusa. Pagmamayabang ni Jessica, sabay sulyap kay Doña Victoria na tila humihingi ng pagsang-ayon. Hayaan mo siya, Jessica. Ang mga taong ganyan, kailangang laging binubulyawan para umayos ang trabaho. They are like animals. You need to train them with the whip of words. Dagdag ni Doña Victoria. Ang kanyang boses ay puno ng puot. Ang bawat salita ay sadyang itinusok sa puso ni Christina. Sa gitna ng pangungutya, hindi nag-angat ng tingin si Christina. Ngunit sa loob ng kanyang isipan, naroon ang isang matinding sigaw. Ito ba ang pasasalamat ng taong tinulungan niyang buhayin ang negosyo? Ito ba ang trato sa asawa ng kanyang anak? Nais niyang sumagot. Nais niyang tumayo ng tuwid at sabihing, "Ako ang nagpapakain sa inyo." Ngunit pinigilan niya ang kanyang sarili. Ang kanyang misyon ay mas malalim kaysa sa kanyang nasaktang ego. Nang matapos niyang balatan ng huling hipon, iniabot niya ang platito kay Jessica. Ngunit sa halip na kunin ito ng maayos, sadyang tinabig ni Jessica ang kamay ni Christina. Ang tunog ng pagkabasag ng porselana sa makinis na sahig ay tila isang hudyat ng digmaan. Ang mga piraso ng hipon at ang basag na pinggan ay nagkalat sa paligid ng mga mamahaling sapatos ni na Jessica at Doña Victoria. Ang ilang tilamsik ng sarsa ay tumama sa laylayan ng damit ni Jessica. "Oh my God! Look what you did, you stupid girl!" Hiyaw ni Jessica. Ang kanyang mukha ay namumula sa galit na may halong katuwaan. "Sinadya mo to, di ba? You're jealous because I have everything you will never have." "Tina, wala ka na talagang ginawang tama." Bulyaw naman ni Bernardo na mabilis na lumapit, pilit na nagpapasikat sa harap ng mga donya. "Lumuhod ka. Linisin mo yan ngayon din gamit ang kamay mo. Huwag kang gagamit ng basahan hanggat hindi mo nadidilaan ang dumi sa sapatos ni Miss Jessica." Ang paligid ay biglang tumahimik. Ang ibang mga empleyado ay napasinghap. Ang ilan ay napalingon ng may awa. Ngunit walang sino man ang may lakas ng loob na tumulong. Nakatayo si Christina sa gitna ng bilog ng kahihiyan. Ang kanyang mga kamao ay nakakuyom sa ilalim ng kanyang apron. Ang kanyang mga kuko ay bumaon sa sariling palad hanggang sa makaramdam siya ng hapdi. Dahan-dahan, sa ilalim ng mapang-aping titig ng kanyang biyenan at ng babaeng nagnanais agawin ng kanyang asawa, ibinaba ni Christina ang kanyang katawan. Ang kanyang mga tuhod ay tumama sa malamig at matigas na sahig. Habang nagsisimula siyang pulutin ang mga basag na piraso ng pinggan, ang kanyang mga kamay ay bahagyang nanginginig. Hindi sa takot, kundi sa nagbabagang puot na pilit niyang ikinukulong. "Bagay ka dyan, Tina. On your knees, where you truly belong," bulong ni Jessica bago ito sadyang humakbang pasulong. Ang matulis na takong ng kanyang sapatos ay tumama sa isa sa mga daliri ni Christina na nasa sahig. Isang matalim na hapdi ang gumuhit sa katawan ni Christina, ngunit nanatili siyang tahimik. Ang tanging naririnig sa buong restaurant ay ang mabigat na paghinga ni Christina at ang mahinang halakhak ng dalawang babaeng tila nanonood ng isang palabas. Ngunit sa gitna ng kanyang pagdurusa, isang pamilyar na amoy ng pabango
ang pumasok sa kanyang pandama. Isang pabangong siya mismo ang bumili. Ang tunog ng pagbukas ng malaking pinto ng restaurant ay naghatid ng isang malamig na simoy ng hangin. "What is going on here?" Ang baritono at malalim na boses na yon ay nagpabago sa lahat. Si Gabriel, napatigil ang lahat. Tila ang oras ay huminto. Nakaluhod pa rin si Christina sa sahig. Ang kanyang daliri ay nasa ilalim pa rin ng takong ni Jessica, habang ang kanyang asawa ay mabilis na naglalakad patungo sa kinaroroonan nila. Ang mga mata ay naniningkit sa hindi maipaliwanag na tensyon. Ang boses ni Gabriel ay tila isang dagundong ng kulog na nagpatahimik sa buong bulwagan ng Lumiere. Ang bawat hakbang ng kanyang sapatos sa makintab na sahig ay nagbibigay ng kakaibang bigat. Isang awtoridad na nagpabago sa takbo ng hangin sa loob ng restaurant. Mabilis na binawi ni Jessica ang kanyang paa mula sa mga daliri ni Christina. Ang kanyang mukha na kanina ay punong-puno ng puot ay biglang nagbihis ng isang matamis at inosenteng ngiti. "Gabriel, you're here!" Masayang bati ni Jessica. Ang boses ay tila huni ng isang ibon na nagkukunwaring maamo. "Mabuti at dumating ka. I was just telling Tita Victoria how clumsy the staff here has become. Look, this waitress accidentally spilled wine on my dress and broke the plate. Tinutulungan ko lang siyang pulutin ang mga basag na porselana para hindi siya masugatan." Nanatiling nakayuko si Christina. Ang kanyang buhok ay tila isang kurtinang itinatago ang kanyang mukha mula sa paningin ng asawa. Ang kanyang puso ay tila isang tambol na nagwawala sa loob ng kanyang dibdib. Natatakot siyang tumingin ng diretsyo. Baka sa isang sulyap lang ay makilala siya ni Gabriel. Ramdam niya ang panginginig ng kanyang mga kamay, hindi dahil sa lamig ng sahig, kundi dahil sa tensyong bumabalot sa bawat segundo ng kanilang pagkakalapit. "Is that so?" Malamig na tanong ni Gabriel. Hindi siya tumingin kay Jessica. Ang kanyang mga mata ay nakapako sa babaeng nakaluhod pa rin sa sahig. Balot ng isang kupas na apron at tila pasan ang buong mundo sa kanyang mga balikat. "Yes, Gabriel," sabat ni Doña Victoria habang lumalapit sa kanyang anak. Hinawakan niya ang braso ni Gabriel at bahagyang hinila ito palayo. "Don't stress yourself with this, Pipopol. Bernardo is already handling it. Let's go to the VIP room. Kanina pa tayo hinihintay ng mga business partners mo." Ngunit hindi kumilos si Gabriel. Tila may isang hindi nakikitang puwersa na humihila sa kanya patungo sa kinaroroonan ng waitress. Lumuhod siya ng bahagya. Sapat na upang maabot ang sahig. Ang amoy ng kanyang pamilyar na pabango, isang pinaghalong sandalwood at sariwang citrus, ay pumasok sa pandama ni Christina. Iyon ang amoy ng kanyang tahanan. Ang amoy ng kaligtasan na ngayon ay tila napakalayo sa kanya. "Are you hurt?" Mababang tanong ni Gabriel sa waitress. Umiling lang si Christina, hindi pa rin nag-aangat ng mukha. Pilit niyang ikinukubli ang kanyang mga daliri na namumula na sa pagkakaipit ng takong ni Jessica. Sa sandaling iyon, may isang maliit na bagay na nahulog mula sa kanyang buhok at dahan-dahang gumulong patungo sa sapatos ni Gabriel. Isang simpleng kinalawang na kalyo o hair clip na madalas niyang gamitin kapag nagtatrabaho sa bahay. Sandaling natigilan si Gabriel. Pinulot niya ang hair clip at tinitigan ito ng matagal. Ang kanyang mga kilay ay nagsalubong. Tila may isang alaala na pilit bumabalik sa kanyang isipan. Ang amoy ng kape at sampagita na bahagyang kumapit sa damit ni Tina ay tila naghatid sa kanya sa mga gabing magkasama sila ni Christina sa kanilang maliit na beranda. "Gabriel, let's go. Naghihintay na sila." Muling pagpilit ni Doña Victoria, ang kanyang boses ay may halong inis. Huminga ng malalim si Gabriel at tumayo. "Bernardo, make sure she's okay. Huwag mo siyang pagalitan. It was an accident." Pagkatapos ay sumunod na siya sa kanyang ina at kay Jessica patungo sa dulo ng restaurant. Ngunit bago siya tuluyang lumayo, muli siyang lumingon sa kinaroroonan ng waitress
na mabilis namang tumayo at naglakad patungo sa storage room. Pumasok si Christina sa loob ng madilim na bodega. Mabilis niyang isinara ang pinto at sumandal doon. Ang kanyang hininga ay gumaralgal. Ang kanyang mga kamay ay nakahawak sa kanyang dibdib na tila sinusubukang pigilan ang kanyang puso sa pagtalo. Ang kadiliman ng bodega ay naging kuta niya laban sa mundo ng kasinungalingan. Doon, sa gitna ng mga sako ng harina at amoy ng mga luma, dahan-dahang pumatak ang luha ni Christina. Ang sakit ng kanyang daliri ay wala kumpara sa sakit ng makitang ang asawa niya ay unti-unting inilalayo sa kanya ng sarili nitong ina. Ilang minuto ang lumipas nang marinig niya ang tunog ng pagpihit ng doorknob. Isang mahinang liwanag mula sa labas ang tumagos sa loob ng bodega. "Tina, alam kong nandyan ka sa loob. Kailangan nating mag-usap." Hindi iyon boses ni Bernardo. Hindi rin iyon boses ng sinumang empleyado. Iyon ang baritono at punong-puno ng awtoridad na boses ni Gabriel. Ang tunog ng kanyang pagpasok sa loob ng bodega ay tila pagguho ng huling pader na nagpoprotekta sa lihim ni Christina. Sa loob ng sarili mong kaharian, kailangan mong maging isang anino para lamang makita ang katotohanang unti-unting sumasakal sa iyong pag-ibig. Ang kaisipang ito ay tila isang mapait na lasa sa dila ni Christina habang nakatayo siya sa gitna ng madilim na bodega. Ang tanging liwanag ay nagmumula sa siwang ng pinto kung saan nakatayo ang anino ni Gabriel. Ramdam niya ang init na nagmumula sa katawan ng kanyang asawa. Isang pamilyar na init na dati ay nagbibigay sa kanya ng kapayapaan, ngunit ngayon ay nagdudulot ng matinding kaba. "Ito, nahulog mo yata ito kanina," mahinang sabi ni Gabriel. Ang kanyang boses ay tila isang haplos sa kadiliman. Inilahad niya ang kanyang palad kung saan nakapatong ang kinalawang na hair clip. Dahan-dahang iniabot ni Christina ang kanyang kamay. Tinitiyak na hindi magtatama ang kanilang mga balat. "Salamat po, sir. Pasensya na po sa abala." Bulong niya sa pilit na boses lalawigan. Iniiba ang tono upang hindi siya makilala. Ang kanyang mga daliri ay bahagyang nanginginig habang kinukuha ang maliit na bagay. Nanatiling nakatayo si Gabriel. Tila may gusto pa siyang sabihin. Tila may hinahanap ang kanyang mga mata sa gitna ng dilim ng imbakan. "Your scent? It's familiar," wika niya. Ang boses ay puno ng pagkalito. "Parang amoy ng asawa ko." "Do you use a specific perfume?" Napasinghap si Christina sa loob ng kanyang isipan. Ang kanyang puso ay tila isang ibon na pilit kumakawala sa hawla. Hindi po, sir. Baka po amoy ng mga nilalabhan ko lang sa bahay." Mabilis niyang sagot bago yumuko ng malalim. "Kailangan ko na po palang bumalik sa kusina. Baka hanapin ako ni Sir Bernardo." Hindi na naghintay ng sagot si Christina. Mabilis siyang lumusot sa gilid ni Gabriel. Ang kanyang balikat ay bahagyang nadagi ang braso nito. Isang mabilis na kuryente ng pangungulila ang gumuhit sa kanyang buong pagkatao. Paglabas niya sa maliwanag na bahagi ng restauran, hindi siya huminto hanggang sa makarating siya sa likod ng malaking horno sa kusina. Doon, nakita niya si Aling Rosa, na hirap sa pagbubuhat ng isang malaking kawa. Ang matanda ay pawis na pawis. Ang kanyang mukha ay namumutla sa pagod. Walang ibang tumutulong sa kanya. Ang ibang mga empleyado ay abala sa pagsunod sa mga kapritsyo ni Bernardo. Mabilis na lumapit si Christina at kinuha ang kabilang hawakan ng kawa. "Aling Rosa, dahan-dahan lang po. Ako na po rito, Anya." "Salamat, Tina. Napakabuti mong bata." Hingal na sagot ng matanda. Napatingin si Aling Rosa sa laylayan ng apron ni Christina na may kaunting dumi mula sa bodega. "Alam mo, ang mga tulad nating maliliit, kailangang magtulungan. Ang restaurant na ito, dati itong puno ng pagmamahal. Pero simula nang makipag-alyansa si Bernardo sa babaeng iyon, tila naging impyerno na ang lugar na ito para sa amin." "Anong ibig ninyong sabihin, Aling Rosa?" tanong ni Christina, ang kanyang mga mata
ay naghahanap ng kasagutan. Lumingon muna ang matanda sa paligid upang tiyaking walang nakikinig. Nakita ko sila sa opisina kagabi. May ibinigay na sobre si Miss Jessica kay Bernardo. Ang sabi nila, kailangang magkaroon ng malaking gulo sa kusina para mapatunayan sa may-ari na hindi na kayang pamunuan ni Gabriel ang lugar na ito. Gusto nilang pabagsakin ang asawa ng may-ari para si Miss Jessica ang pumalit. Nanigas si Christina sa kanyang kinalalagyan. Ang bawat salita ni Aling Rosa ay tila mga piraso ng puzzle na unti-unting nabubuo sa kanyang isipan. Ang mga liham na akdanim na natatanggap niya sa opisina, hindi iyon mula sa mga galit na empleyado. Iyon ay bahagi ng isang masamang balak upang sirain ang tiwala niya kay Gabriel at ang tiwala ni Gabriel sa kanyang sarili. Ang pagkakaibigan ni na Jessica at ng kanyang biyenan ay hindi lamang tungkol sa pagsisira sa kanyang kasal. Ito ay isang planadong pagnanakaw sa kanyang negosyo at sa kanyang kinabukasan. Dahan-dahang lumapit si Christina kay Aling Rosa at maingat na inayos ang pagkakatali ng apron ng matanda. Huwag po kayong mag-alala, Aling Rosa. Hindi magtatagal ang dilim. Ang bawat luhang pumatak dito ay may kapalit na hustisya. Pangako niya, ang kanyang boses ay puno ng determinasyon na hindi pa naririnig ng matanda mula sa isang hamak na waitress. Nang matapos ang shift, mabilis na nagtungo si Christina sa locker room upang magpalit. Ngunit bago siya makalabas, naramdaman niya ang pag-vibrate ng kanyang personal na cellphone sa loob ng kanyang bag. Sa screen, nakita niya ang isang bagong mensahe mula kay Gabriel. Binuksan niya ito nang may nanginginig na mga kamay. Sweetheart, asan ka na? I'm at Lumiere now. I saw someone who reminds me so much of you. Parang nababaliw na yata ako. Please call me back. Tumingala si Christina sa kisame. Pilit na pinipigilan ang pag-agos ng emosyon. Narito siya. Ilang metro lang ang layo mula sa kanyang asawa, ngunit tila may isang malalim na bangin sa pagitan nila. Biglang bumukas ang pinto ng locker room at pumasok si Bernardo. Ang mukha ay may nakakalokong ngiti. Hawak niya ang isang pirasong papel na pamilyar kay Christina. Ito ang isa sa mga pahina ng kanyang notebook na nawala kanina. Akala mo ba hindi ko malalaman, Tina? O baka dapat kitang tawagin sa tunay mong pangalan? Bulong ni Bernardo. Ang boses ay puno ng banta na nagpahinto sa mundo ni Christina. Magnanakaw ka. Hindi lang trabaho ang ninanakaw mo sa mga mas karapat-dapat, kundi pati ang mga mamahaling gamit ng mga bisita rito. Ang bulyaw ni Jessica ay tila isang malakas na sampal na bumasag sa katahimikan ng punong-punong dining hall ng Lumiere. Nakatayo si Christina sa gitna ng bulwagan. Hawak ang isang tray ng mga maruruming baso. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig, hindi dahil sa bigat ng tray, kundi dahil sa tindi ng pambibintang na ibinabato sa kanya sa harap ng mga prominenteng tao ng lipunan. Ilang minuto bago ang kaguluhang ito, si Christina ay nasa locker room. Tinitiis ang banta ni Bernardo. Ngunit ang mas malaking bagyo ay naghihintay pala sa labas. Si Jessica, na tila isang baliw na nawalan ng kontrol, ay biglang tumayo mula sa kanyang upuan at itinuro ang bulsa ng apron ni Christina. Ilang beses ko nang napapansin na umaali. Aligid ka sa bag ko, Tina. At ngayon, nawawala ang aking brilyanteng pulseras. Tita Victoria, look! Ang babaeng ito ang kumuha. Sigaw ni Jessica. Ang boses ay puno ng pekeng pighati at matinding galit. Hindi po totoo yan. Wala akong kinukuha sa inyo. Mahinahong sagot ni Christina, bagamat ang kanyang boses ay bahagyang gumaralgal. Ang kanyang paningin ay saglit na dumako kay Doña Victoria na nakaupo lang at tila nag-e-enjoy sa palabas na nagaganap. Huwag kang magmalinis, Bernardo. Tignan mo ang bulsa niyan. Siguradong nandoon ang ninakaw niya. Utos ni Jessica. Bago pa makakilos ang manager, mabilis na lumapit si Jessica kay Christina. Ang amoy ng alak sa hininga nito ay humahalo sa kanyang matapang na pabango. Sa isang iglap, hinablot ni Jessica ang balikat ni Christina. Ang kanyang mga kuko
ay bumaon sa manipis na tela ng uniform. Ipakita mo sa amin. Ipakita mo ang itinatago mo. Sa gitna ng kanyang pagngangalit, hindi lamang ang bulsa ang hinablot ni Jessica. Sa isang marahas at walang pakundangang pagkilos, hinila niya ang kwelyo ng uniform ni Christina at buong lakas itong pinunit pababa. Ang tunog ng telang nagkapira-pira ay umaling-awngaw sa buong restaurant, kasunod ng malakas na singhap ng mga nakasaksi. Ang puting tela ng waitress uniform ay lumaylay. Inilalantad ang kaliwang balikat ni Christina sa harap ng lahat. Ngunit sa halip na ang ninakaw na pulseras ang makita, ang tumambad sa paningin ng lahat ay isang malalim at maputlang peklat na gumuguhit sa kanyang balat. Ang sugat mula sa gabing ibinigay ni Christina ang lahat para sa pangarap ni Gabriel. Napako ang paningin ng mga tao sa peklat na yon. Ang bulong-bulungan ay biglang napalitan ng isang nakabibinging katahimikan. Si Christina ay nanatiling nakatayo ng tuwid. Ang kanyang isang kamay ay dahan-dahang humawak sa punit na bahagi ng kanyang damit upang protektahan ang kanyang sarili. Ngunit ang kanyang muka ay hindi nagpakita ng kahihiyan. Sa halip, ang kanyang mga mata ay nagniningning sa isang kakaibang uri ng pighati at dangal. Ang kanyang puso ay tila isang basong dahan-dahang nagkakabit-kabit muli sa gitna ng pagkabasag. Ramdam niya ang lamig ng hangin na humahaplos sa kanyang hubad na balikat, isang paalala ng bawat sakripisyong hindi kailanman kinilala ng pamilyang kanyang pinaglingkuran. Ang bawat tibok ng kanyang dibdib ay tila isang piping saksi sa kawalang katarungang ito. Ano yan? Isang peklat? Ang natitirang boses ni Jessica ay bahagyang nanghina, ngunit pilit pa rin niyang ibinabalik ang kanyang yabang. Kahit anong dumi ng katawan mo, hindi niyan mababago na magnanakaw ka. Hindi sumagot si Christina. Tumingin siya ng diretso sa mga mata ni Jessica. Isang tingin na punong-puno ng awa, hindi para sa sarili niya, kundi para sa kaluluwa ng babaeng nasa harapan niya. Ang kanyang katahimikan ay tila isang dambuhalang pader na hindi matitibag ng kahit anong sigaw. Sa gitna ng tensyon, ang malaking pinto ng Lumiere ay marahas na bumukas. Ang tunog ng mga yabag ng sapatos na mabilis na naglalakad sa sahig ay naghatid ng isang kakaibang enerhiya. Bakit ang kapalaran ay sadyang mapaglaro? Nasa sandali ng iyong pinakamatinding pagbagsak, doon pa darating ang taong huling gusto mong makakita sa iyo sa ganitong kalagayan? Maari bang ang isang punit na damit ang maging daan upang mabuo ang isang katotohanang matagal nang itinatago? Ang hangin sa loob ng Lumiere ay tila naging kasing bigat ng tingga. Ang kamay ni Jessica ay nakataas na sa hangin, handang ilapat ang isang marahas na sampal sa pisngi ni Christina. Ngunit bago pa man ito tumama, isang matikas at bakal na kamay ang humablot sa kanyang pulso. Ang tunog ng pagpigil na yon ay hindi narinig. Ngunit ang biglaang paghinto ng lahat ay sapat na upang maramdaman ang puot na nagmumula sa taong kararating lang. Gabriel! Ang tanging naisambit ni Jessica. Ang kanyang boses ay biglang naging manipis at puno ng gulat. Ang galit sa kanyang mga mata ay napalitan ng matinding takot nang makita ang madilim at nagbabagang tingin ni Gabriel. Hindi binitawan ni Gabriel ang pulso ni Jessica. Sa halip, mas lalo niya itong hinigpitan hanggang sa mapadaing ang babae sa sakit. Ang kanyang paningin ay hindi nakapako sa kaaway, kundi sa babaeng nakatayo sa gitna ng kahihiyan. Kay Christina, na pilit hinahawakan ang kanyang punit na uniforme upang ikubli ang kanyang balikat. Ngunit huli na, nakita na ni Gabriel ang lahat. Nakita niya ang maputla at pamilyar na peklat sa balikat ni Christina, ang sugat na naging simbolo ng kanilang pagsisimula. Ang bawat alaala ng kanilang kahirapan, ng bawat gabing pinagsaluhan nila, ang isang basong tubig at pangarap, ay tila humampas sa kanyang dibdib nang makita ang kanyang asawa sa ganitong kalagayan. Dahan-dahang binitawan ni Gabriel ang kamay ni Jessica ng may pandidiri, na tila humawak siya sa isang maruming bagay.
Hindi siya nagsalita sa kanyang ina o kay Jessica. Sa halip, hinubad niya ang kanyang mamahaling coat at lumapit kay Christina. Ang bawat hakbang niya ay puno ng pagsisisi at nag-aalab na pag-ibig. Sa harap ng lahat ng mga bisita, sa harap ng kanyang ina, na ngayoy nakatulala sa gulat, binalot ni Gabriel ang katawan ni Christina gamit ang kanyang coat. Ang init ng tela at ang pamilyar na bango ng kanyang asawa ay bumalot sa nanginginig na katawan ni Christina. "I'm sorry. I'm so sorry, sweetheart," bulong ni Gabriel. Ang kanyang boses ay gumaralgal sa tindi ng emosyong nararamdaman. Dahan-dahang lumuhod si Gabriel sa harap ni Christina, isang pagkilos na nagpasinghap sa lahat ng naroroon. Ang isang bilyonaryong tinitingala ng lahat ay nakaluhod sa paanan ng isang waitress na punit ang damit. Hinawakan niya ang mga kamay ni Christina na puno ng katas ng hipon at dumi mula sa sahig. At dahan-dahang hinalikan ang mga daliri nitong namumula pa rin mula sa pagkakaipit sa takong ni Jessica. "Gabriel, ano bang ginagawa mo? She's just a waitress. She's a thief!" Ang sigaw ni Doña Victoria, bagamat ang kanyang boses ay nanginginig na sa kaba. Dito na humarap si Gabriel sa kanyang ina. Ang kanyang mga mata, na dati ay puno ng respeto, ay ngayoy puno na ng matinding puot at pagkadismaya. "Waitress? Thief? Ina, ang babaeng tinatapak-tapakan ninyo. Ang babaeng hinayaan ninyong bastusin ng babaeng ito ay ang asawa ko, ang reyna ng buhay ko, ang tunay na may-ari ng Lumiere na pinakakain kayo araw-araw." Ang katahimikan sa loob ng restaurant ay naging kasing lalim ng hukay. Ang mukha ni Jessica ay nawalan ng kulay, tila isang bangkay na nakatayo habang unti-unting napagtatanto ang laki ng kanyang pagkakamali. Ang kanyang mga labi ay nanginig, ngunit walang salitang lumabas. Hinawakan ni Gabriel ang mukha ni Christina. Iniangat ang baba nito upang magtama ang kanilang mga mata. Sa gitna ng kaguluhan, tila silang dalawa lamang ang naroroon. "Huwag kang matakot. Nandito na ako. Wala nang makakasakit sa iyo muli," pangako niya bago dahan-dahang idinampi ang kanyang mga labi sa noo ni Christina. Isang halik na puno ng paggalang at pangako ng proteksyon. Tumayo si Gabriel. Ang kanyang kamay ay mahigpit na nakahawak sa baywang ni Christina, tila ipinapakita sa buong mundo na hindi niya ito kailanman bibitawan. Tumingin siya kay Bernardo na nanginginig na sa isang sulok at pagkatapos ay kina Jessica at sa kanyang ina. "Lahat kayo, lumabas." Ngayon din, ang utos ni Gabriel ay mahinahon, ngunit may dalang kapangyarihan na hindi mababali. "Bernardo, you are fired. At ikaw, Jessica, sisiguraduhin kong pagbabayaran mo ang bawat luhang pumatak sa mga mata ng asawa ko. At ina, huwag mo na kaming hihintayin sa bahay dahil simula ngayon, wala ka ng anak na tatawaging Gabriel." Ang bawat salita ay tila isang hatol na huling narinig bago ang tuluyang pagguho ng mundo ni na Jessica at Doña Victoria. Habang hilahila ni Gabriel si Christina palabas ng bulwagan, ang tanging naiwan ay ang amoy ng pagsisisi at ang anino ng isang reynang sa wakas ay nabawi na ang kanyang trono. Ngunit bago sila tuluyang makalabas, isang mahalagang dokumento ang nahulog mula sa bulsa ng manager na si Bernardo. Isang dokumento na may lagda na hindi inaasahan ni Gabriel na makikita sa ganitong pagkakataon. Ang katahimikan sa loob ng Lumiere ay hindi na mapayapa. Ito ay isang katahimikang mabigat, punong-puno ng kahihiyan para sa mga taong akala ay sila ang batas, at punong-puno ng paggalang para sa babaeng matagal nilang nilaro. Si Jessica ay nakatayo pa rin. Ang kanyang mga kamay ay nakalawit sa kanyang gilid habang ang kanyang buong katawan ay nanginginig sa hindi maipaliwanag na takot. Ang kanyang mukha, na kanina ay pininturahan ng pagmamalaki, ay tila isang pader na unti-unting nagtitibag. "Gabriel,
Sweetheart, let me explain. Hindi ko alam. Akala ko talaga ay isa lang siyang waitress na nagnanakaw. Ang boses ni Jessica ay gumaralgal, pilit na humahanap ng butas sa tila bakal na pader ng galit ni Gabriel. Huwag mong tawagin ang pangalan ko. At higit sa lahat, huwag mong tawaging magnanakaw ang asawa ko sa harap ko. Ang bawat salita ni Gabriel ay tila isang malamig na hampas ng hangin sa gabi. Hindi man lang niya tinapunan ng tingin si Jessica. Ang kanyang buong atensyon ay nananatili kay Christina. Inaayos ang pagkakabalot ng kanyang coat sa balikat ng asawa. Dahan-dahang humakbang si Christina pasulong. Sa sandaling iyon, ang imahe ni Tina na nakayuko at sunod-sunuran ay tuluyan ng naglaho. Itinaas niya ang kanyang ulo, ang kanyang mga mata ay nagniningning sa ilalim ng mga kristal na chandelier. Ang bawat hakbang niya sa sahig ay tila tunog ng isang reynang binabawi ang kanyang trono. Bernardo, tawag ni Christina. Ang kanyang boses ay hindi na pilit na boses lalawigan. Ito ay malinaw, puno ng awtoridad at malamig. Ang manager na si Bernardo ay halos mabuwal sa kanyang kinatatayuan. Ang pawis sa kanyang noo ay dumadaloy pababa sa kanyang mga mata, ngunit hindi niya magawang punasan ito. Ma'am, Christina, pasensya na po. Kinagawa ko lang po ang utos ni Miss Jessica at ng inyong biyenan. Sa ilalim ng pamumuno ko, walang puwang ang mga taong ang katapatan ay nabibili ng pera. Wika ni Christina. Yumuko siya ng bahagya at pinulot ang dokumentong nahulog mula sa bulsa ni Bernardo kanina. Binuksan niya ito sa harap ng lahat. Isang kontrata para sa paglipat ng shares ng Lumiere sa pangalan ni Jessica kapag napatunayan ninyong hindi na ito kumikita. Ganon ba kayo kadesperada? Lalong nawalan ng kulay si Jessica. Ang kanyang lihim na pakikipag-alyansa kay Bernardo at Doña Victoria ay nakasulat sa itim at puti. Ang pagnanais nilang agawin ang negosyong binuo ni Christina sa pamamagitan ng dugo at pawis ay naroon sa kanyang mga kamay. Tumingin si Christina sa kanyang mga tauhan na nakahanay pa rin. Nakita niya si Aling Rosa na nakatingin sa kanya ng may luha sa mga mata. Lumapit si Christina sa matandang kusinera at hinawakan ang magaspang nitong mga kamay. Aling Rosa, salamat sa katapatan ninyo. Mula sa araw na ito, kayo na ang mamamahala sa buong kusina. At ang bawat sentimong kinuha ni Bernardo sa inyong mga tip, sisiguraduhin kong maibabalik sa inyo ng may dagdag. Anunsyo ni Christina. Isang mahinang bulong ng pasasalamat at palakpakan ang nagsimulang mabuo sa hanay ng mga empleyado. Security, ang sigaw ni Gabriel ay umalingaw-ngaw sa buong bulwagan. Ilabas ang mga taong ito. Huwag niyo silang hahayaang makatapak muli sa kahit anong ari-arian ng pamilya De Vega. At tawagan ang aming abogado. I want them to pay for every single damage they caused, mentally and legally. Ang mga security guard ay mabilis na lumapit. Si Jessica ay nagsimulang magsisigaw, nagwawala habang hinihila siya palabas. Hindi ito maaari. Tita Victoria, do something. Gabriel. Ngunit ang kanyang mga sigaw ay tila tunog na lamang ng isang sirang plaka sa pandinig ng lahat. Naiwan si Doña Victoria na nakatayo malapit sa buffet table. Ang kanyang muka ay puno ng pait at matinding kahihiyan. Noong makita niyang lilingon ang kanyang anak sa kanya, mabilis siyang humawak sa kanyang dibdib. Ang kanyang paghinga ay biglang naging mabigat at pasumpong-sumpong. Gabriel, ang puso ko. Hindi ko na kaya. Ang boses ng matanda ay nanghihina. Ang kanyang katawan ay tila bumibigay habang dahan-dahan siyang napapasandal sa mesa. Ang mga kubyertos ay nagkaumpugan. Lumilikha ng tunog ng nag-uumpugang mga metal sa gitna ng katahimikan. Napahinto si Gabriel. Ang kanyang mga mata ay nakatitig sa kanyang ina. Tila sinusukat kung ang bawat hingal nito ay totoo o isa lamang sa mga madramang pagtakas na laging ginagawa nito kapag ito ay nasusukol. Lumingon si Gabriel kay Christina
Ang kanyang mga mata ay humihingi ng sagot sa gitna ng tensyon. Maaari bang ang isang ina ay makuha pang mandaya sa gitna ng ganitong kabiguan? O ito na ba ang tunay na karma na dumarating para sa taong walang ginawa, kundi manira ng kaligayahan ng iba? Ang amoy ng gamot at malinis na alkohol ay nanunuot sa bawat sulok ng pribadong silid sa ospital. Sa gitna ng puting liwanag, nakahiga si Doña Victoria, tila isang lantang bulaklak na pilit ikinukubli ang kanyang mga tinik. Ang tunog ng mga makina na nagbabantay sa kanyang tibok ng puso ay nagbibigay ng isang nakababagot na ritmo sa nakabibinging katahimikan. Pumasok si Gabriel at Cristina sa silid. Ang bawat hakbang ni Gabriel ay mabigat. Ang kanyang mukha ay tila isang pader ng bato na hindi matitibag ng kahit anong luha. Nanatiling nakahawak si Cristina sa braso ng kanyang asawa. Suot na ang isang simpleng bestidong seda na nagpapakita ng kanyang tunay na katayuan, bagamat ang sugat sa kanyang balikat ay nakatago na sa ilalim ng tela. "Ma, please stop this drama," sabi ng doktor, "wala kang problema sa puso. It was just a panic attack because you were caught." Ang boses ni Gabriel ay walang bahid ng emosyon, isang direktang hampas sa pagkukunwari ng kanyang ina. Dahan-dahang imulat ni Doña Victoria ang kanyang mga mata, ang kanyang mga labi ay nanginginig sa pait. "Ganyan na ba ang itatawag mo sa pag-aalala ko sa ating pamilya? Isang drama? I was doing everything to protect our legacy, Gabriel. Ang babaeng yan. She's a gold digger, isang hamak na waitress." Dito na humakbang si Cristina pasulong, binibitawan ang braso ni Gabriel upang harapin ang matanda ng mata sa mata. Ang kanyang tindig ay marangal. Ang kanyang boses ay mahinahon, ngunit bawat salita ay tila isang latay ng katotohanan. "Hindi po ako nagmula sa marangyang pamilya, Doña Victoria. Pero ang dangal ko ay hindi kailanman nabibili ng kahit anong brilyante," wika ni Cristina. Noong panahong naghihirap si Gabriel, noong panahong wala siyang matakbuhan dahil tinalikuran ninyo siya, dahil sa isang maling desisyon sa negosyo, ako ang nandoon. Ibinenta ko ang huling alaala ng mga magulang ko para lang makabangon siya. Ang sugat na nakita ninyo sa balikat ko, nakuha ko yon sa gabing tinakbo ko ang perang yon para mailigtas ang anak ninyo mula sa kahihiyan. Natigilan si Doña Victoria. Ang kanyang mga mata ay nanlaki. Tila ngayon lamang pumasok sa kanyang isipan ang bigat ng sakripisyong ginawa ng babaeng matagal niyang minaliit. "I stayed silent because I loved him, not his money. Pero ang pananahimik ko ay may hangganan din." Pagpapatuloy ni Cristina, ang kanyang mga mata ay nagniningning sa ilalim ng ilaw ng ospital. "I don't need your approval to be his wife, but I demand your respect as a person. Dahil kung hindi ninyo iyon maibibigay, hindi lang ako ang mawawala sa inyo, kundi ang kaisa-isa ninyong anak." Tumingin si Gabriel sa kanyang ina. Ang kanyang kamay ay dahan-dahang humawak sa kamay ni Cristina. Mahigpit na pinagsasalikop ang kanilang mga daliri sa ilalim ng mahinang sinag ng araw na tumatagos sa bintana. Ang simpleng pagkilos na yon ay isang deklarasyon ng digmaan laban sa kahit anong balakid na haharang sa kanilang dalawa. "Cristina is right, ma." Wika ni Gabriel, ang kanyang boses ay puno ng pinalidad. "Kung hindi ninyo matatanggap si Cristina bilang asawa ko at bilang reyna ng Lumiere, handa akong talikuran ang lahat ng pamanang iniwan ni Papa. I will take her away at hinding-hindi na ninyo kami makikita muli. Choose carefully, ma, because this is the last time you will see us in this room if you choose your pride over your son." Ang bawat salita ni Gabriel ay tila isang malamig na hangin na tumagos sa buto ni Doña Victoria. Ang matanda ay tila lumiit sa kanyang kinahihigaan. Ang kanyang mapang-aping aura ay tuluyan ng naglaho. Wala siyang masabi. Ang kanyang mga labi ay bumuka, ngunit walang salitang lumabas. Sa gitna ng tensyon, ang pinto ng silid ay dahan-dahang bumukas. Isang nurse ang pumasok na may dalang isang maliit na folder. "Excuse me, Sir Gabriel. May isang lalaki po sa labas na nag-iwan nito para sa inyo,"
Sabi niya, mahalaga raw po itong malaman ninyo tungkol kay Miss Jessica. Kinuha ni Gabriel ang folder at binuksan ito. Ang bawat pahinang kanyang binabasa ay nagpapaitim sa kanyang mukha. Isang sulyap lang ni Christina sa mga dokumento ay sapat na upang malaman na ang bawat pahinang binabasa ni Gabriel ay tila isang mitya ng dinamitang unti-unting nauubos hanggang sa ang kanyang galit ay tuluyan ng sumabog sa loob ng silid. Ang tunog ng paglipat ng mga papel ay naging kasing talim ng mga salitang nakasulat doon. Ang mga dokumento ay naglalaman ng katotohanang matagal nang itinago ni Jessica. Hindi siya ang mayamang tagapagmana na ipinangalandakan niya sa lahat. Isa siyang impostor na baon sa utang at gumamit ng pekeng pagkakakilanlan upang makalapit sa pamilya De Vega at makuha ang kanilang yaman. Tingnan ninyo ito, ma. Ang boses ni Gabriel ay nangangatog sa tindi ng pagkadismaya habang inilalapag ang folder sa ibabaw ng kumot ng kanyang ina. Ito ang babaeng pinagpalit ninyo sa asawa ko. Isang kriminal na may mga kaso ng estafa sa ibang bansa. Si Jessica ang totoong gold digger na kinakatakutan ninyo, hindi si Christina. Nanginginig ang mga kamay ni Doña Victoria habang tinitingnan ang mga larawan at dokumento. Ang kanyang mukha ay nawalan ng kulay. Tila isang rebulto ng kahihiyan na unti-unting nagtitibag. Ang lahat ng kanyang pagmamalaki, ang lahat ng kanyang pangungutya kay Christina ay tila mga palasong bumalik sa kanya at tumusok sa sarili niyang dibdib. Ang katahimikan sa loob ng silid ay naging kasing bigat ng isang hatol na walang hanggan. Patawarin mo ako, Gabriel. Hindi ko alam. Ang tanging naisambit ng matanda, ang kanyang boses, ay tila isang mahinang bulong na nalulunod sa pagsisisi. Tumingin si Christina sa kanyang biyenan. Sa halip na makaramdam ng tagumpay o galit, ang naramdaman niya ay isang malalim na awa. Lumapit siya ng bahagya at dahan-dahang kinuha ang folder mula sa nanginginig na mga kamay ng matanda. Ang kanyang haplos ay hindi na puno ng takot, kundi ng isang kapayapaang nagmumula sa pagpapatawad. Doña Victoria, ang tunay na yaman ay hindi nakikita sa mga dokumento o sa apelyido. Mahinahong sabi ni Christina, sana ay sapat na ito upang matanto ninyo na ang pag-ibig ay hindi isang transaksyon. Tumingala si Doña Victoria kay Christina. Ang kanyang mga mata ay puno ng luha ng tunay na pagsisisi. Sa unang pagkakataon, sa loob ng maraming taon, nakita niya si Christina hindi bilang isang banta, kundi bilang ang babaeng nagligtas sa kanyang anak mula sa kapahamakan sa higit sa isang pagkakataon. Ngunit ang sandali ng paghihilom ay biglang nabasag nang marinig nila ang mabilis na pagtakbo ng mga yabag sa labas ng pasilyo. Ang pinto ng silid ay marahas na bumukas at pumasok ang isang security guard na mukhang galing sa isang labanan. Ang kanyang uniforme ay gulo-gulo at ang kanyang hininga ay gumaralgal sa takot. Sir Gabriel, Ma'am Christina, si Miss Jessica po, nakatakas siya sa mga pulis. At nalaman po namin na papunta siya sa Lumiere. May dala po siyang gasolina at banta niyang susunugin ang buong restaurant. Ang balitang yon ay tila isang kidlat na tumama sa gitna ng silid. Ang bawat hibla ng katawan ni Christina ay nanigas. Ang Lumiere ay hindi lamang isang gusali. Ito ang kanilang pangarap, ang kanilang sakripisyo, at ang kanilang tahanan. Sa gitna ng kaguluhan, mabilis na hinawakan ni Gabriel ang kamay ni Christina. Ang kanilang mga mata ay nagtagpo sa isang pangakong hindi sila susuko. Kailangan nating pumunta doon ngayon din, wika ni Gabriel. Ang kanyang boses ay puno ng determinasyon. Habang nagmamadali silang lumabas ng silid, naiwan si Doña Victoria na nakatingin sa kawalan. Ang kanyang mga kamay ay nakakuyom sa kanyang dibdib. Ang multo ng kanyang mga maling desisyon ay patuloy na naniningil. At ang tanging tanong na naiwan sa hangin ay kung mayroon pa bang matitira sa kanilang pangarap kapag natapos ang gabing ito.
Dito muna tayo, Christina. Dito, walang makakasakit sa'yo. Ang tanging maririnig mo lang ay ang awit ng mga alon at ang tibok ng puso ko na para sa iyo lang. Ang boses ni Gabriel ay tila isang mainit na kumot sa gitna ng malamig na gabi. Malayo sa ingay ng Maynila, malayo sa usok ng muntik ng masunog na lumyer, at malayo sa laso ng nakaraan, dinala ni Gabriel ang kanyang asawa sa isang liblib na rest house sa dalampasigan ng Batangas. Ang tanging liwanag sa paligid nila ay ang banayad na sinag ng buwan na sumasayaw sa ibabaw ng dagat at ang maliliit na gasera na nakapalibot sa beranda. Dahan-dahang naupo si Christina sa isang mahabang upuang gawa sa yantok, habang ang hangin na amoy asin ay humahaplos sa kanyang mukha. Ramdam niya ang pagod ng nakaraang mga araw, ang bawat pasakit na tila unti-unti nang humuhupa. Sa tabi niya, lumuhod si Gabriel, hindi bilang isang bilyonaryo, kundi bilang isang lalaking nag-aalay ng kanyang buong pagkatao. "Sweetheart, hayaan mong alagaan kita," mahinahong sabi ni Gabriel habang dahan-dahang hinahawakan ang mga kamay ni Christina. Kinuha niya ang isang maliit na lalagyan ng langis na may amoy ng lavender at nagsimulang masahehin ang mga daliri ng asawa, ang mga daliring naging biktima ng pang-aapi ni na Jessica. Napapikit si Christina, nararamdaman ang bawat hagod ng mga kamay ni Gabriel. Ang bawat haplos ay puno ng pagsisisi, tila humihingi ng paumanhin sa bawat minutong hindi niya ito naprotektahan. Ang katahimikan sa pagitan nila ay hindi nakababagot. Ito ay isang katahimikang puno ng mga salitang hindi na kailangang bigkasin pa. Dahan-dahang ibinaba ni Gabriel ang coat na nakabalot sa balikat ni Christina. Sa ilalim ng malabong ilaw, muling tumambad ang peklat sa kanyang balikat. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi ito tinakpan ni Christina, hindi na siya nahihiya. Inilapit ni Gabriel ang kanyang mukha sa balikat ng asawa. Ramdam ni Christina ang mainit na hininga nito sa kanyang balat, isang pakiramdam na nagdulot ng libu-libong kiliti sa kanyang buong pagkatao. Dahan-dahang idinampi ni Gabriel ang kanyang mga labi sa peklat na iyon, isang mahaba at madamdaming halik na tila naglalayong burahin ang lahat ng pait ng kahapon. "This is not a scar of shame, Christina," bulong ni Gabriel habang ang kanyang noo ay nakasandal sa balikat nito. "This is a badge of honor, a map of how much you loved me, even when I had nothing. Patawarin mo ako kung naging bulag ako. Pangako, hinding-hindi ko nahahayaang may humawak kahit sa isang dulo ng buhok mo nang may masamang intensyon." Napalingon si Christina, ang kanyang mga mata ay nagniningning sa ilalim ng liwanag ng buwan. Hinawakan niya ang mukha ni Gabriel, hinahaplos ang panga nito na puno ng balbas. "Gabriel, hindi ko kailangan ng kayamanan. Ang kailangan ko lang ay ang bisig mo, ang malaman na sa dulo ng bawat bagyo, ikaw ang aking kanlungan." Dahan-dahang inilapit ni Gabriel ang kanyang mukha sa mukha ni Christina hanggang sa magdikit ang kanilang mga ilong. Sa gitna ng katahimikan, ang tanging naririnig ay ang ritmo ng kanilang paghinga na tila nag-iisa. Isang banayad na halik ang ibinigay ni Gabriel sa mga labi ni Christina, isang halik na hindi nagmamadali, puno ng respeto at nangangako ng isang bagong simula. Sabay silang nahiga sa malambot na buhangin sa harap ng beranda, nakatingin sa malawak na kalangitan na puno ng bituin. Nakapatong ang ulo ni Christina sa dibdib ni Gabriel, nakikinig sa bawat tibok ng puso nito na tila isang oyayi na nagpapatulog sa kanyang mga pangamba. Ang init ng katawan ni Gabriel ang naging panlaban niya sa lamig ng gabi. Ngunit ang kapayapaang yon ay bahagyang nagambala nang marinig nila ang tunog ng isang motorsiklo na huminto sa labas ng gate ng rest house. Isang tauhan mula sa kanilang mansyon sa Maynila ang dumating. May dalang isang maliit at simpleng sobre. "Sir Gabriel, pinapabigay po ni Doña Victoria." Sabi po niya, "Huwag daw po ninyong bubuksan hanggat hindi kayo handang makinig.
Ang sabi ng tauhan, bago mabilis na umalis. Kinuha ni Christina ang sobre. Ang sulat kamay sa labas ay pamilyar. Marangal, ngunit sa pagkakataong ito, ay tila nanginginig ang bawat kurba ng mga letra. Isang sulat mula sa kanyang biyenan. Maaari bang ang isang sulat ay magpabago sa lahat ng galit na itinanim ng maraming taon? O isa lamang ba itong panibagong patibong sa gitna ng kanilang muling pagbangon? Dahan-dahang binuksan ni Christina ang sobre sa ilalim ng liwanag ng buwan, habang si Gabriel ay nakamasid ng may halong kaba at pag-asa. Ang sikat ng umaga ay tumatagos sa mga malalaking bintanang kristal ng Lumiere na tila binabasbasan ang bawat sulok ng restaurant ng isang bagong pag-asa. Wala na ang mabigat at madilim na aura ng nakaraan. Ngayon, ang hangin ay amoy sariwang bulaklak at bagong luto na tinapay. Isang halimuyak na nag-aanyaya ng kapayapaan sa bawat papasok na panauhin. Sa gitna ng malawak na kusina, nakatayo si Aling Rosa na suot ang kanyang bagong puting uniforme na may nakabordang executive chef. Ang kanyang mga mata ay nagniningning sa tuwa habang pinapatnubayan ang mga bagong katuwang sa pagluluto. Ang bawat utos niya ay hindi na sinasabayan ng takot, kundi ng respeto at pagmamahal. Ang Lumiere ay hindi na lamang isang lugar ng karangyaan. Ito ay naging isang tahanan kung saan ang bawat manggagawa ay itinuturing na pamilya. Habang nagaganap ang masayang paghahanda sa loob, isang balita sa telebisyon sa staff room ang nakakuha ng atensyon ng ilan. Ang mukha ni Jessica ay huling nakita sa screen, hindi na sa mga pahina ng fashion magazine, kundi bilang isang taong nagsisilbi ng community service sa kalsada. Wala na ang kanyang mga mamahaling hiyas at matutulis na takong. Sa halip, hawak niya ang isang walis tingting. Pilit na itinatago ang kanyang mukha mula sa mga taong dati niyang minaliit. Ang batas ng karma ay hindi natulog. Ang bawat pangungutya niya noon ay tila mga alikabok na kailangan niyang linisin ngayon. Samantala, sa isang pribadong sulok ng restaurant na nakaharap sa hardin, inihanda ni Christina ang isang espesyal na sorpresa para kay Gabriel. Sa unang pagkakataon, mula nang matapos ang gulo, muling isinuot ni Christina ang kanyang lumang waitress uniform. Ang uniformeng naging saksi sa kanyang pinakamatinding pagsubok. Ngunit sa pagkakataong ito, wala na ang dungis ng kahihiyan. Ang bawat himaymay ng tela ay tila nagpapaalala sa kanya na ang tunay na lakas ay nagmumula sa pagpapakumbaba. Dahan-dahang pumasok si Gabriel sa silid. Ang kanyang mukha ay agad na napalitan ng pagkagulat at matinding pag-ibig nang makita ang asawa. Tina, ang mahinang tawag niya, gamit ang pangalang naging simbolo ng kanilang lihim na laban. Isang matamis na ngiti ang isinalubong ni Christina habang inilalapag ang isang baso ng paboritong alak ni Gabriel sa mesa. Waitress ninyo po ako para sa gabing ito, Sir Gabriel. Ang waitress na habang buhay na magsisilbi sa puso ninyo, biro ni Christina, bagamat ang kanyang boses ay puno ng emosyon. Lumapit si Gabriel at hinawakan ang baywang ng asawa. Dahan-dahang inilalapit ang kanyang katawan sa katawan nito. Kahit anong suotin mo, Christina, maging ito mang uniforme o ang pinakamahal na gown sa mundo, ikaw pa rin ang reynang nagligtas sa akin. I'm so proud of you, sweetheart. You turned this place into a sanctuary. Dahan-dahang idinikit ni Gabriel ang kanyang noo sa noo ni Christina. Ang kanilang mga hininga ay nagahalo sa katahimikan ng silid. Ramdam ni Christina ang init ng mga kamay ni Gabriel na tila isang proteksyon na hindi kailanman mababali. Sa gitna ng kanilang paglalapit, kinuha ni Christina ang kamay ni Gabriel at dahan-dahang inilapat ito sa kanyang tiyan. Isang saglit na katahimikan ang namayani. Ang mga mata ni Gabriel ay nanlaki. Tila sinusubukang unawain ang mensaheng nais iparating ng asawa. Wait, are you? Tumango si Christina habang ang luha ng kaligayahan ay dahan-dahang pumapatak sa kanyang mga pisngi.
Isang bagong buhay, Gabriel. Isang bagong simula para sa ating pamilya. Ang mahigpit na yakap ni Gabriel ay tila sagot sa lahat ng dalangin ni Christina. Ang tunog ng kanilang mga mahihinang halakhak ay humahalo sa banayad na musika ng gabi. Sabay silang tumingin sa labas ng bintana, kung saan ang araw ay dahan-dahang lumulubog, nag-iiwan ng kulay kahel at lilang guhit sa kalangitan. Ang bagyo ay lumipas na, ang mga sugat ay naghilom na, at sa bawat paglubog ng araw, alam nilang may darating na panibagong bukas na puno ng pagmamahal at katotohanan. Ang dating waitress na minaliit ay isa ng ngayong reynang may dalang bagong buhay, handang harapin ang kinabukasan sa bisig ng lalaking hindi siya kailanman binitawan. Eddie. Lumipas ang isang taon na tila isang banayad na agos ng ilog. Dahan-dahang tinatangay ang mga labi ng bagyo at pinapalitan ito ng matabang lupa para sa mga bagong alaala. Ang Lumiere ay hindi na lamang isang gusaling yari sa semento at kristal. Ito ay naging isang buhay na monumento ng katarungan sa gitna ng Maynila. Ang bawat bati ng mga empleyado sa mga panauhin ay hindi na nagmumula sa takot, kundi sa isang tunay na pagmamalaki na sila ay bahagi ng isang tahanang marangal. Sa isang malawak na hardin sa likod ng mansyon ng mga De Vega, ang hangin ay puno ng halimuyak ng mga namumukadkad na sampagwita. Ang tunog ng banayad na agos ng tubig mula sa fountain ay humahalo sa mahinang halakhak ng isang sanggol na nakahiga sa isang banig sa ilalim ng malagong puno ng mangga. Si Baby Gabriel Jr. ang simbolo ng muling pagsilang ng kanilang pag-ibig. Dahan-dahang lumapit si Doña Victoria sa sanggol. Wala na ang kanyang matutulis na alahas at ang kanyang mapagmataas na tingin. Sa halip, suot niya ay isang simpleng abaka na blusa at ang kanyang mga mata ay puno ng isang uri ng liwanag na matagal nang nawala. Ang liwanag ng isang lola na sa wakas ay natutong magmahal ng walang kondisyon. Patawad, Apo, kung ang mundong kinalakihan ng iyong ama ay binuo ko sa pamamagitan ng pader ng puot, bulong ng matanda, habang dahan-dahang hinahaplos ang malambot na pisngi ng sanggol. Nakatayo sa di kalayuan sina Christina at Gabriel, pinapanood ang tagpong yun ng may kapayapaan sa kanilang mga puso. Tanong ng marami, napatawad na ba ni Christina ang kanyang biyenan? Ang sagot ay hindi matatagpuan sa isang biglaang yakap, kundi sa dahan-dahang paghilom ng bawat araw. Napagtanto ni Christina na ang pagpapatawad ay hindi paglimot sa sakit, kundi ang pagpili na huwag nang hayaang lasunin ng sakit na yon ang kanyang kinabukasan. Ang katahimikan sa pagitan nila ni Doña Victoria ay hindi na puno ng banta, kundi ng isang tahimik na pag-unawa na ang bawat tao ay may pagkakataong magbago. Nahanap mo na ba ang binyen na hinahanap mo, sweetheart? Mahinahong tanong ni Gabriel habang iniaakbay ang kanyang kamay sa balikat ng asawa. Ngumiti si Christina at sa pagkakataong ito, ang kanyang nangiti ay kasing liwanag ng hapon. Higit pa sa binyen, Gabriel, nahanap ko ang sarili ko. Nalaman ko na ang tunay na maskara ng isang reyna ay hindi ang kanyang korona o ang kanyang yaman, kundi ang kanyang kakayahang manatiling tao sa gitna ng kawalang katauhan ng iba. Ang peklat sa kanyang balikat ay mananatili doon habang buhay, ngunit hindi na ito sugat na mahapdi. Ito ay naging isang perlas ng karunungan. Paalala na ang bawat patak ng luha sa gitna ng pang-aapi ay nagpapatatag sa kaluluwa, at ang bawat sakripisyo ay may nakalaang gantimpala sa tamang panahon. Ang katarungan ay nakamit na. Si Jessica ay nananatiling isang alaala ng kung paano ang inggit ay nakakasira ng buhay, habang ang Lumiere ay patuloy na nagniningning bilang patunay na ang kabutihan ay laging may puwang sa mundo ng mga makapangyarihan. Habang dahan-dahang lumulubog ang araw, nag-iiwan ng kulay ginto sa kalangitan, magkahawak kamay na naglakad ang mag-asawa patungo sa kanilang anak at sa matandang babaeng natutong magpakumbaba. Ang kanilang kwento ay hindi nagtatapos sa isang marangyang kasal o sa isang malaking tagumpay sa negosyo.
Nagtatapos ito sa isang simpleng hapunan sa gitna ng pamilyang nabuo muli mula sa mga basag na pangarap. Dahil sa dulo ng lahat, ang pinakamalaking yaman ay hindi ang gintong nasa bulsa, kundi ang pag-ibig na marunong magpatawad, ang katotohanang marunong maghintay, at ang pag-asang hindi kailanman namamatay.